welcome back to my channel. This is Charmaine. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, I am a Filipina living here in Palmerston North, New Zealand as an international student. Yes, you heard me right, international student po tayo dito sa New Zealand. Pero hindi po yan ang magiging content natin for today's video. For today's video, pag-uusapan po natin kung paano ako nakarating dito sa New Zealand. So I'll be sharing brief background about myself, anong trabaho ko bago ako nakarating dito sa New Zealand, ano yung decision-making process, ano yung immigration process na ginawa namin, ano yung documents na pin-provide namin, at kung magkano yung mga binayaran namin. And before I start, gusto ko po munang mag-disclaim, no, na hindi po ako licensed immigration advisor. At ang mga sinishare ko po sa video na ito is for sharing lang, makapagbigay lang ng insight sa mga Pilipino or kung sino man na gustong pumunta dito sa New Zealand, kung paano yung mga process na ginawa namin. And 2024 pa po iyon at 2026 na ngayon. So, pwedeng yung process na ginawa namin is iba na sa proseso ngayon ng immigration, no? So, kung gusto niyo po talagang mas malaman pa or mag-research about the rules and regulations at yung mga updates ngayon, kung magkano or everything, pumunta po kayo sa www.immigration.gov.nz. Yan po ang immigration website ng New Zealand. Nandyan po lahat. Start tayo sa brief background ko, no? Way back in the Philippines, nag-graduate ako ng Bachelor of Science in Business Administration, major in marketing. So most of my jobs are around sales and marketing. So nag-start ako as admin supervisor, nag-telesales ako, nag-account manager ako. Nag-account manager ako. So different industries. Construction company, telecommunication, media. Pero nung time na nag-apply kami ng visit visa ko, I was with Fujifilm. Account manager po ako doon. So, okay naman yung trabaho, okay naman yung buhay, no? Nag-earn naman tayo, hindi naman tayo naghihirap ng mga time na yun. So, wala talaga akong sobrang eagerness na pumunta, yung gustong yung yung parang isa-sacrifice mo lahat, parang ganun. Wala akong ganung mentality nung time na yun. Kasi nga, okay naman ang life ko sa Philippines. Nakakain naman ako, nakakagala naman ako. Yun, nakakaikot naman ako. Kumbaga, sobra naman yung, mayroon naman kaming enough money to live comfortably. Hindi mayaman, pero comfortably, yun. Ganun. So, pero nung time na yun kasi, resident na yung papa ko dito sa New Zealand. So, as we speak ngayon, 2026, permanent resident na po ang papa ko. And ang mami ko naman is, kaka-approve lang ng residency niya last year. So, silang dalawa yung nagpupumilit talaga sa akin na pumunta dito sa New Zealand. Kasi nga, sayang daw yung opportunity, minsan lang daw kakatok yan, i-grab na natin, which is totoo naman. Kasi 'di ba, alam ko na maraming nangangarap pumunta dito sa New Zealand. So, sino ba naman tayo para tanggihan tong oportunidad na to, 'di ba? So, ang ginawa ko, pero sobrang natatakot ako kasi nga, alam mo yun, okay yung buhay mo sa Pilipinas tapos biglang pupunta ka ng New Zealand, hindi mo alam kung anong mangyayari, hindi mo alam, kasi 'di ba, hindi mo alam talaga, kasi parang mag-uumpisa ka sa umpisa, hindi mo alam yung kultura, hindi mo alam yung mga tao, kumbaga, hinihikayat lang ako ng parents ko na pumunta, pero hindi ko talaga, iba pa rin talaga kasi yung dito ka na nakatira, nandito mo mararamdaman kung para ka ba dito, or para ka talaga sa Pilipinas, or ewan, ganun, 'di ba? So, alam naman natin kung anong mga sagot sa mga tanong natin, di ba? Dapat nagpipray tayo. So, nagpray ako kay Lord. Sabi ko kay Lord, Lord, okay naman ang life ko dito sa Pilipinas. Wala naman talaga akong sobrang eagerness na or talagang will na pumunta ng New Zealand. Pero, itong pinapresent mo na opportunity, hindi ko alam kung para sa akin ba to or anong gusto mong mangyari sa buhay ko, ganun. So, I will surrender everything to you. Igagrab ko tong opportunity na to, and whatever happens, happens. Ganon yung mindset natin nung time na yun. Kasi kung ma-approve man yung visa ko, okay, thank you Lord, ito yung will mo, ganyan. Pero kung hindi, okay, mas gusto ako ni Lord dito sa Philippines. Ganon yung mindset ko nung time na yun. Kasi wala ka namang talo di ba? May trabaho ako sa Pilipinas, tapos kung ma-approve naman dito, di magandang opportunity. Nakatakot lang kasi bagong environment. Pero, di ba, mas maganda kasi na tinry mo kaysa pagdating mo ng 80 years old ka, magwa-what if ka, na parang, oy, pinakawalan ko yung ganitong opportunity. Hindi ko sinubukan. Sa mga taong sumubok naman at na feel nila na, hindi para sa akin yung New Zealand. So, okay pa rin. Wala namang failure doon kasi, alam mo, na-try mo at least once sa buhay mo na pumunta ng ibang bansa, di ba? Iba-iba naman kasi talaga ang kapalaran ng mga tao. Pwedeng may mga pumunta dito at umuwi kasi hindi para sa kanila ang New Zealand. At meron naman din mga pumunta dito at gumanda yung buhay. Talagang para sa kanila yun. So, kanya-kanyang kapalaran tayo. So, ayun yung, yun yung process ng mindset ko nung pinagdadasal ko to kay Lord.
hindi ko, ang pinagdadasal ko is, hindi, sana ma-approve, hindi ganun ang pinagdadasal ko. Ang pinagdadasal ko lang is, let your will be done. Kung anong gusto mo, Lord, susundin ko. Ganun. And then, na-approve ang aking visa ng December. Pero January ko na siya nabasa sa aking email. So, medyo nahirapan kami kasi biglaan din yung, nung January na laman, nag-book na kami ng February. So, medyo mahal yung ticket nung time na yon kasi biglaan. February 12, dumating ako dito sa New Zealand, 2025. So, 2026 na ngayon, magwa 1 year na ako. Okay? So, balik tayo dun sa process na gayon. Bago din naman ako pumunta dito sa New Zealand, meron din kaming usapan ng papa ko na kung pupunta ako ng New Zealand, kailangan kasama ko yung baby ko kasi wala, parang feeling ko, anak ko to kailangan dala-dala ko to, hindi ko to pwedeng iwan sa ibang tao kasi feeling ko hindi ako mapapanatag or hindi rin ako makapagtrabaho ng maayos na hindi ko kasama yung anak ko. So sabi ko sa papa ko, bago siya nag-apply ng visa namin, sinabi ko is, hindi ako pupunta ng New Zealand nang hindi ko kasama yung anak ko. Ayun, yun lang. So, ang parents ko is matanda na, si papa is, hindi naman matanda, pero yung takot kasi sila sa pagpa-process ng online documents kasi baka magkamali, lalo na visa, 'di ba? Baka magbayad ka tapos magkamali, ma-disapprove, ganun yung iniisip nila. So ang ginawa ng parents ko, kumausap sila ng friend nila dito, humingi sila ng assistance kung paano mag-apply ng visit visa namin ng baby ko. So nagbayad sila ng 500, I'm not sure kung 500, pero basta nagbayad sila 500 New Zealand dollar as assistance fee para doon sa pagfa-file ng visit visa namin ng anak ko. And then, noong 2024, yung lodgement na binayaran daw, sabi ng mami ko, and sorry, nakalimutan ko na din kasi, is nasa 350 pa noong 2024. Sa mga nakakapanood po, please, i-check nyo po yung website kasi 2026 na ngayon, malamang sa malamang tumaas na siya. Pero itong binayaran namin, 500 at saka 350. Lalagay ko na lang yung conversion dyan, no? Para makita ninyo. Yan po muna yung initial na gastos namin. So, yung kinuha namin visa nung time na yon is visit visa. Yung binayaran ng nila papa na 500 New Zealand dollars. Siya yung nag-advise sa amin kung ano yung mga kukunin, kung ano yung mga requirements, ganun. So, itong New Zealand visit visa is para siya sa mga taong gustong pumunta ng New Zealand. Ginagamit siya as parang tourist visa. I mean, kilala siya as tourist visa din, no? Kasi ang purpose itong visa na to is para sa mga taong gusto pumunta ng New Zealand, mag-explore, gumala, or i-visit yung mga relatives nila or friends nila kung meron man. Yun lang yung visa na yun. Pero itong visa na to, pwede kang magtrabaho, pwede kang mag-aral ng 3 months. 3 months lang and then wala na. And itong visa na to, hindi ka pwedeng magtrabaho. Parang ito yung parang entry level na visa kung gusto mo lang talagang pumunta, kung gusto mo lang talagang explore, ito yung visa na para sa'yo. Okay? Itong visa na to, it can last up to 6 to 9 months. In some cases, ganun. Sa amin, ang approve is 6 months lang. So, meaning, February 12 ako dumating, February, March, April, May, June, July, August, dapat uuwi na ako. August 2025, dapat uuwi na ako kasi hanggang dun lang yung visit visa ko nung time na yon. Okay? Yan. So, ayun, itong visit visa na to, yung mga requirements na kailangan nung visit visa is, kailangan ng intent, genuine letter of intent, or parang cover letter na susulat ka sa Immigration New Zealand, magpapakilala ka. Yung ginawa ko is nagpakilala ko, pinakilala ko yung magulang ko, sinabi ko na gusto ko silang pumunta dito, gusto ko silang makasama, gusto ko silang i-visit, tapos nilagay ko din yung mga lugar na gusto kong puntahan. So naglagay ako ng parang itinerary ko every week kung saan kami pupunta. Yun, magandang kasi yun as parang dahil nga visit visa, so kailangan ma-intent ka talaga na mag-visit lang, no? Wala kang other like hidden agenda, like magtrabaho kasi nga bawal, 'di ba? Bawal kang magtrabaho or anything. So visit lang talaga. Anyways, itong genuine intent ng visit visa, kailangan niya rin ng parang proof talaga. Kasi syempre letter lang naman yun eh. So, ang Immigration New Zealand medyo mahigpit sila. Kasi kahit gaano kaganda yung letter mo, kailangan may pruweba din talaga na visit lang talaga yung gagawin mo dito sa New Zealand. So, ang binigay naming documents nung time na yon is yung flight ticket pabalik ng Pilipinas. So, yung binook kong ticket papunta tsaka pabalik, kailangan meron ka nun. Kasi ibig sabihin, babalik ka pa ng Pilipinas kasi nga nagbuka ng ticket pabalik, 'di ba? So, yun, magandang proof na rin yun. And minsan, yung strong ties mo dyan sa Pilipinas, like for example, may trabaho ka, pwede mong ibigay yung
certificate of employment mo para alam ng New Zealand Immigration na ay may trabaho to sa Pilipinas, babalik pa to. Or meron kang pamilya na babalikan, or meron kang trabaho, or meron kang property, mga ganun. Mga ganun yung klase ng strong ties na kailangan. So, ang pinrovide ko is COE, Certificate of Employment, tapos nilagay ko sa letter ko na may partner ako sa Pilipinas, and may bahay kami doon. So, talagang babalik pa talaga ako ng Pilipinas, 'di ba? Kasi ang intention lang naman namin talaga nung time na yun is to visit at malaman kung ano nga yung buhay dito sa New Zealand. Yun lang talaga. And then, syempre, bago ka naman, after nun, kailangan mo rin kasi ng itong visit visa na to, bago ma-approve, kailangan din mo din talaga magbigay ng proof of funds. Yung proof of funds, or sa Tagalog is, ano bang Tagalog ng proof of funds? Katunayan na may pera ka nagagastusin while in New Zealand ka. Kumbaga, kaya mong suportahan yung sarili mo habang nasa New Zealand ka. And based dun sa rules and regulation nung time na nag-apply kami, ang nakalagay doon, ang enough funds ng isang tao lang na pupunta sa New Zealand is kailangan meron kang 1,000 New Zealand dollar. So, ang conversion is 33. So, it's 33,000 per month. Pero itong 30,000 per month na to, kung 6 months na approve, 33,000 times 6. Ganun ka dami yung amount na kailangan mong i-provide kung 6 months ka. Pero meron ding nakalagay sa Immigration New Zealand Rules and Regulations na or 400 New Zealand dollar per month times 6 months kung 6 months yung validity ng visa mo, or 9 months kung 9 months man, 'di ba? Kung meron kang prepaid accommodation, meaning meron ka ng uuwian dito na bayad na. For example, meron kang kamag-anak dito na sila muna yung mag-host ng bahay mo, pwede yun. Pero kailangan mo yung i-provide sa kanila para pwedeng 400 New Zealand dollar per month na lang yung ipoprovide mo. 400 New Zealand dollar times 6, tas i-convert mo sa 33, 34, 35, depende sa palitan. Yun yung kailangan mong i-provide. Pero sa amin kasi, dahil dalawa kami ng baby ko, at para syempre ma-approve talaga, sinobrahan namin yung aking proof of funds. Nag-open kami ng bank account. We funded the account like 250,000 para sure na ma-approve. Yun yung nilagay namin. And then, yung accommodation na pinakita namin is yung tenancy agreement ng papa ko. Kasi resident na siya dito sa New Zealand, tapos nangungupahan sila. Meron silang tenancy agreement, or sa Pilipinas na tawag na parang rental agreement. Ganon. Na pirmado ng may-ari ng bahay at saka ni papa. Yun yung pinrovide namin sa immigration. And then also, syempre, kailangan mo din talaga ng mga documents. Ano ba yung mga documents? Mga acceptable photos, passport, visa, passport, syempre, dapat valid ng at least 3 months after valid yung yung passport mo, no? Tapos acceptable photos, or kasi basta nandun kasi yung process nun eh. Syempre, hiningian din kami ng parang proof mo na passport, ng photos, acceptable photos, minsan mga additional IDs. Syempre, meron ding health and character. Yung health and character na hinihingi is about parang x-ray, medical certificate, pwede rin siyang i-request. Tapos pwede rin silang mag-require ng police clearance, depende yun sa kung gaano katagal yung i-stay mo. Tapos yun nga, yung sinabi ko kanina, yung travel plans. Tapos kung may sponsor ka, kunyari ako may sponsor ako sa dito, di ba, nung papunta kami dito. So, kailangan i-provide yung relationship namin, kung paano kami naging, yung sponsor ko, paano ko siya naging papa, ganyan. Nag-provide kami ng parang, birth certificate namin, katunayan na mag-ama kami, ganyan. Ayun, ganun din yung ginawa ko sa baby ko. Tapos meron ding other additional forms na pwedeng i-require ng immigration. So, yung sa amin, nagkaroon kami ng sponsorship form na pinagawa na inisponsoran ako ng papa ko. Ginawa niya yun yan. Marami pa. Actually, depende talaga sa mga i-request sa inyo. Depende, case to case yan. So, hindi pwedeng yung akin is parehas na sa inyo. Case to case basis po ito. So, kung dun, yan lamang po yung mga iba sa mga pin-provide namin, no, nung nag-apply kami ng visit visa. Pero, syempre 2024 pa yun, punta po kayo sa immigration website para ma-sure nyo kung ano pa po yung mga kailangan. Baka may mga na-update, baka may nagbago na price yan. Punta po kayo doon, www.immigration.gov.nz. And then, syempre, usually sinasabi dun sa immigration website na kapag kumpleto yung documents na na-provide mo na hiningi ng immigration, within 3 weeks, 80% ng mga cases is na-approve. Pero depende talaga siya, no? Kung kunyari, nag-apply ka tapos kulang-kulang yung mga na-provide mong documents, mahihirapan kayo or matatagalan yung pag-approve ng inyong visa. Kaya mas maganda talaga na i-check nyo, mag-research kayo, basahin nyo kung ano yung mga requirements. Kung magdi-DIY kayo, kasi pwede talaga kayong mag-DIY, no? Pwede kayong, kasi actually,
pwedeng-pwede talaga na kayo na lang mismo yung mag-apply ng visit visa ninyo. I-follow nyo lang yung instruction doon sa website ng Immigration New Zealand. Magagawa nyo talaga yun. Pero kung takot kayo, like my parents, kasi yung parents ko nga is hindi sila masyadong marunong sa yung pag-upload ng mga documents, baka magkamali, natakot sila, kaya sila kumuha ng assistance sa friend nila. Yung iba naman kumukuha ng immigration advisor, nagbabayad. So yung case namin, nagbayad lang kami ng 500 kasi nga friend ng parents ko yung nag-assist sa amin. Pero yung immigration advisor talaga, nagba-vary talaga yung fees nila. Minsan 1,000, 1,800, 2,800, depende talaga yan. So ang ma-advise ko sa makakapanood ng video na ito, kung pupunta kayo dito sa New Zealand at kukuha kayo ng immigration advisor, ang suggest ko sa inyo is kung mausap kayo ng at least 5, 6, 7, mas maganda, mas marami, mas maganda kasi doon makakausap nyo sila, matatanong nyo kung magkano yung rates nila, ano yung mga support na pwede nilang ibigay sa inyo. Kasi syempre alam ko na kayong mga nagbabalak pumunta sa New Zealand, pwedeng last savings nyo na yan, o kaya nagbenta pa kayo ng kotse, nagbenta pa kayo ng mga properties nyo para lang makapag-provide ng pera para makapunta dito sa New Zealand, di ba? Yung parang, ano ba yan? Parang, ano talaga, makipagsapalaran dito sa New Zealand. So, ayoko naman na masayang lang yung pera nyo sa pagbabayad ng fees na matataas. So, maganda. Ang tip ko sa inyo is kung mausap kayo, i-compare ninyo, tapos doon kayo sa pinakamura. Siyempre, check nyo din yung credibility kung marami ba siyang napa-approve, no, na visa nung siya yung nag-handle nung application ng mga tao. Siyempre, credibility rin naman yun, diba? And siyempre, ayun nga, ang note ko lang, hindi ka pwedeng magtrabaho pag visit visa yung gagamitin mo. Pwede kang mag-aral up to 3 months, pero yun lang talaga, no? Kailangan mong bumalik kapag tapos na yung expiration ng iyong visit visa. Okay? So, yun lamang po muna ang pag-uusapan natin. So, ang napag-usapan natin sa vlog nito, i-recap ko lang is yung background ko, napag-usapan natin, yung trabaho ko, ano yung decision-making process, ano yung nagpa-push sa akin na pumunta dito, yung parents ko, yung process namin, yung pinagbayaran namin. So, ayun. Oh, nakalimutan ko, buti na lang ni-recap ko kasi na-approve nga, na-mention ko kanina na na-approve yung visa ko December pa lang. Pero January ko na nalaman and then February kami dumating dito February 12, 2025. So, yung ticket namin, parang umabot yata siya ng 60,000 per person nung time na yun. So, dalawa kami. It's 120,000. Kasi yung ticket na nakuha namin is connecting flight siya from Philippines to Sydney, Australia to Wellington. So, kumuha pa rin pala ako ng travel visa, transit visa sa Australian website. No? Kumuha ako noon. Online lang yun, walang bayad yun. Kapag kukuha kayo ng ticket tapos connecting flight siya sa Australia, i-check nyo kung gaano kayo katagal doon kasi kailangan nyo kumuha ng transit visa pag magtatagal kayo sa Australia airport, okay? Ganun yung nangyari. Nagkuha ako online para sa akin at saka para sa anak ko. Tapos nagpapalit kami ng peso, 250 Australian dollar kasi syempre natakot ako na baka mamaya magtagal kami doon tapos magutom yung baby ko. At least makakabili ako ng food, may pera ako, may pocket money ako. Ganun yung mindset ko ng time na yun. So, ito, dito sa screen, nandito lahat ng ginastos namin para makapunta doon sa New Zealand. Yan po lahat. I-screenshot nyo na. Okay? So, yun po. Sana nakapagbigay ako ng, hindi ko alam talaga kung anong mabibigay ko sa inyo, kung nakapag-inspire ba ako, kung nakapagbigay ba ako ng insight, ng process, at saka sure ako may mga nakalimutan ako na process or mga documents. Kaya po, please don't just rely on this video. Pumunta po kayo sa website ng New Zealand Immigration para po mag-guide kayo kung ano talaga yung mga kailangan. And, yun po. And good luck sa mga pupunta dito sa New Zealand. Pagdadasal ko po kayo. Yun lamang po. So, maraming salamat. And kung may mga tanong po kayo, lagay nyo lang po sa comment section. Try natin sagutin kung kaya natin, no? And yun lamang po. At maraming salamat. Huwag nyo pong kalimutang magdasal. And please make good choices sa buhay natin. Have a nice day. Bye guys!